Hi mga kachika bells, mga kachika-chika, mga kachiyat civisaries. Sino ka dyan, Day? Opa. So, meron ako isi-share. Meron ako i-chika. So, ngayon, while nag-aaral tayo, while nag-study, at the same time, nag-a-assist ako ngayon ng DIY na tourist visa as of June 2025. So, since 2017, nakapag-DIY na ako ng tourist visa before. Hindi pa online before. Kailangan pupunta ka pa sa VFS office sa Makati. And then, after that one, granted yung tourist visa ko nun ha. Ang first ko was 3 months lang ang validity nun. And then nag-DIY ulit ako 2022. So since that time, marami nang nagpapa-assist sa akin ng DIY tourist visa. Although sa 100%, 98% ang approval rate, merong 2% na hindi na-approve. So, still doesn't guaranteed, pero I will share my journey. Nasa sa inyo kung mag-grab kayo or not. But mostly sa natulungan ko is positive naman, granted naman. So, sa mga gustong mag-DIY ng tourist visa here in Australia, kung hindi nyo afford si agent din naman, hindi rin yan si agent, no, hindi din yan perfect kasi wait lang, super ingay, naalipad-baran ako sa nasa harapan ko kasi yung isang left side, ay naku yung mata ko, yung left side ng paa niya straight, pero yung right side niya parang gumaganon, parang bakikaw ganun. Anyway, balik na tayo sa so yun na nga. Alam mo itong winter na to, minsan lagi ako nagdadala talaga tissue sa bulsa ko. I'm not, simula nung ng Australia ako, ang ganda ng shades ko, no? Kala mo shades, pero ano yan, yung eyeglass ko, opak, sino ka dyan, Day? So, yung eyeglass ko is from Sunny's. Thank you. Always ko talaga. Hindi naman to hindi to paid. Baka naman, Sunny's. Si Sunny's, parang siya yung pinagkatiwalaan kong eyeglass na umano ko. Kasi nga, nung nasa Pinas pa ako, chika muna tayo advertisement before sa tourist visa na DIY. So, nung sa Pinas pa ako, ang dami ko ng ayoko na magbanggit ng mga ibang providers, mga well-known providers sa mga gano'n. So, may idea na kayo. So, marami naman sa Makati, sa Metro Manila, lalo na sa Robinson Malate, maraming mga dyan ha. Kasi nga, nakatira ako sa Metro Manila 15 years, diba? So, since 2010, nag-start na ako nag-eyeglass kasi astigmatism, mga ganon. So, since niyan, nakukompare ko na ng mga eyeglass kahit mamahalin sila, no? Tapos biglang nagta-transition. So, ang pumasa lang after all those years, lang talaga si Sunny's until nung time na sabi ko pag pupunta ako Australia, dapat maganda na provider yung pipiliin ko sa. So, while waiting sa bus, ang Inday sa bus station. So, while waiting sa bus, anong number yung coming? 1 minute na lang. So, while waiting sa bus, magchika tayo sa provider ng eyeglass ko. So, ang napili ko sa majority kasi kailangan kong the best of the best na magpo-provide ng eyeglass ko before coming here in Australia. So, meron ako nung dati. Tapos, nung umuwi ako recently, look at, parang worth it naman, di ba? Nakakaganda. Hindi naman masyonda tayong tingnan.
Kasi ano na nga tayo, pero at least may ano siya, may style. O sige, balik na nga tayo dun sa ano. So, nag-start ako nag-assist ng mga, yun nga, pag nag-DIY kayo is since 2022 talaga nag-boom. Kasi nung nag-start ako sa akin, inaral ko din ulit, no? Kasi nga, nung time na before pandemic, nakapag-DIY na ako. And then, nung nagka-pandemic na, iba na yung flow ng nung sa tourist visa na. So, dahil may pandemic, so may online na siya. So, nung inaral ko, and then, nung nag-lodge ako ng tourist visa ko, after 3 working days lang, na-approve yung tourist visa ko. And then, meron din akong ulit after ingay ng bus. So, hindi naman agad-agad yan. So, dapat ma-justify mo rin yung kabuuan ng application. So, kapag na-refuse ka, siguro dahil maraming silang ayaw din ipapasok. Lalo na kung merong konting 0.% na doubts, hindi ka talaga i-approve ka agad. So, going back doon, so, di ba meron akong na-assist na tourist visa. So, nung mga month of June 2022 yung akin. So, after 3 working days lang, na-approve na kaagad. And then, meron akong next na after 8 working days, na-approve din agad. DIY tourist visa lang. So, still doesn't guarantee. So, ngayon, ang ina-assist ko ngayon na mag-tourist visa is yung mother-in-law ko. Kasi yung mga anak niya, yung tatlong anak ay dalawa, is mga PR na dito. So, itong inaano ko is senior, si mother. So, I will share to you the journey. Let us see kung ma-approve siya or not. But I will try my very best, my 100 million. Kasi syempre, di ba, family member ko na tong anuhin natin sa yung DIY tourist visa natin this June 2025. So, let's hope na mapa-finalize ko siya this week. I don't want to rush, but I will try my very best na within this week masasubmit natin yan. Kasi nga, the time is so limited, very timely, and basta kailangan natin ma-lodge siya. But hopefully, before kasi after 8 working days or 2 weeks, meron na siya agad na results. Pero let us see, kasi first time ni mother mag-international travel, wala siyang international travel, first time mag-Australia. So, nangyari din naman kagaya doon sa partner ko na nag-tourist visa ako, nilodge ko yung first sa akin, tapos bago siya kasi alam ko risky sa kanya. So, I have to mention doon sa application niya na kasama ko siya. Tapos yung si mother, kailangan ko rin i-mention na she is traveling with the PR citizens of this country. So, kasi syempre, para mahanap yung application ni mother. So, balitaan ko kayo kung ano-ano yung mga ang piniprepare ko ngayon is nagda-draft na ako ng sponsor letters para doon sa dalawa niyang anak na PR dito sa Australia. So, while nagda-draft ako, syempre hindi naman lahat ng oras ano ko sa kasi kailangan kong i-itemize lahat ng mga important factors na i-indicate natin sa sponsor letter. So, isi-share ko sa inyo kung ano talaga yung mga specific details na dapat nandun sa sponsor letter. So, comment down below kung gusto nyo malaman about sa pag-DIY ng tourist visa. So, as of now, sponsor letters pa lang sa dalawa niyang anak yung inaano ko, but I keep on revising it. Wow, English yard. So, magre-revise as much as possible. Mayroon tayong mailalagay ng mga strong home